4 years sa Saudi. Ano, umuwi dito for good o for bad? For good, yun. O, pero make sure, pag sinabi mong for good, hakataw ka. Hindi yung, marami kasi OFW, pag umuwi rito, pasyal lang ng pasyal. Tapos babalik din doon kasi ubos na yung pera. Tama, pag nandito ka, conserve your money, tipirin mo, tapos kumataw ka. Ayan. Ayan. Ilan ang anak? Ba't tinuro mo lahat? Tinala mo pala. Tinala ng anak nila. Ay. Naalala ko yung gantong neko ko, yung nagpapalakpakan, may bago. Patay na lahat. Kaya wala, teacher na eh, ha? Ito si tatay naman. Si tatay, kamamatay lang ng asawa niya last year. Ikaw naman, hiwalay sa asawa. Kamamatay lang. Well, tinanong ko nga kung namimiss niya yung asawa niya. Kasi kung namimiss niya, pwede siyang sumunod. Doon tayo. Parang masaya. At dyan nagtatapos yung neko natin na. Okay. Bukod kay ate, sino pa yung mga bagong uwi from abroad? Ay, isi. Hindi abroad. Jensan. So baka may passport siya pag Jensan. Kaya nagtaas lang kami abroad. Jensan. Sa lugar ni Manny Pacquiao. Yung mga abroad. Can I see hands? Ay, saan siya galing si ate? Naka-all white. Oh, parang si Mark Bilate. Saudi rin. Saan sa Saudi pala ate? Alam ko ba? Ikaw? Ha? Riyadh. Kamis Riyadh. Iba yung Riyadh sa Kamis Riyadh. Hindi, ngayon ko lang narinig. Kamis Riyadh. Ikaw naman, anong probinsya mo rito? Probinsya na pala yung Mindanao ngayon. Probinsya ka, tinatanong ko ate. Nakapunta ka lang ng Saudi, hindi mo na alam ang probinsya. Ano ang probinsya? Oo. Saudi. May bagong probinsya tayo, Saudi. Maguindanao. Muslim ka, hindi naman. Muslim. Oh. Kasi bihira ko yung nakikita ng Muslim na hindi nag-panggal. Ay, ikaw talaga. Magdadamit ka ng off-shoulder, tapos giginawin ka, kukunin mo yung pang-ano nila. Isipin mo yan, di ba? Pupunta-punta rito lang, maglalabas ng mga gano'n eh. Tapos pag malamig yung mga katabing Muslim ko, akin na nga yan. Happy na lahat. Happy. Ayan, yun yung tinatawag kong freedom. Ayan. Alam niyo bakit minsan, maraming nagtatanong pag si Serbong daw speaker, patawa ng patawa. Anong gusto niyo paiyakin ko kayo, di ba? Hindi, kasi lahat tayo, sa ayaw at sa gusto niyo, ang buhay natin, wala namang yung, baka mahina na yung battery. Yan na lang isa. Hirap pagsalita na nawawala kasi. Yan na naman. All throughout our life, di ba, may kalungkutan. Tapos, hello, yan. Marami sa atin, marami sa atin, yung buhay natin, dumaan tayo sa kalungkutan. Tama ba? Tama? Marami sa inyo, lumayo sa mga mahal nyo sa buhay para pumunta dito, para tuparin yung mga pangarap. Pero tandaan nyo to, habang tinutupad yung mga pangarap nyo, hindi madali yan. Tama? Number 1 na kalaban nyo, lalo mga OFW, homesickness.
Tama? Kung minsan napapangiti kayo, pero deep inside you, may makalungkot. Ayan na naman! Ito mawala. Baka battery. Walang bago? Bago yung battery? Ba't ganun? Ha? Hirap na ako mo sisisihin, speaker pa daw. Okay, so gano'n, di ba? Marami sa atin galing sa Mindanao, katulad nila ate, yung iba galing sa ibang bansa, dumediretso rito, hindi pa nakaka-uwi sa mga mahal nyo sa buhay. Tama? Okay, magandang pag-usapan natin yan eh. Okay, kasi marami sa atin, grabe, hirap na hirap ka naman ka. Alam niyo, pag nakaganon na, nagbibideo pa rin, alam mo yun, mamaya nakahiga na, gaganon pa rin sa buhay. Okay, marami sa atin, ganito, dadaan sa matinding hirap. Okay, katulad ng mga katulad nyo rin, na maraming nakaupo rito, na hindi rin nagtagal. Sa ayaw at sa gusto nyo, marami sa inyo, probably thinking of quitting right now. Tama, mali? Baka yung iba sa inyo, last day nyo na to. Ayan. Ito yung huling pagkikita natin. Dalawa yan. Either uuwi ka sa inyo o uuwi ka kay Lord. Dalawa yan. Hindi natin masabi. Okay? I've been in this business. Sa mga hindi po nakakalam, I've been in this business for 27 years now. I've been a speaker. I've been a trainer for 20 years now. So, karamihan sa inyo, yung mga kinalalagyan nyo ngayon, yung mga nararanasan nyo, I've been through it. Napagdaanan ko na yan. Kaya, sa pagmumukha nyo pa lang, basang-basa ko na. Kung ikaw ba ay tatagal pa, ikaw ba ay magkikwit na, ikaw ba ay nagugutom, natataik, basang-basa ko sa buwag yung mukha na. Minsan, yung iba tumatawa, pero ikaw, gano'n ka na gano'n. Pigil na pigil ka kasi baka lumabas. Sinaganan, di ba? Ranas na ranas ko yan. Kahit, totoo yun. Ngayon, for us to become successful, may tinatawag kong akong ABC. Yan, ABCs of Network Marketing. Ito yung mga mahalagang pointers na kailangan pag-igihan natin at lagi natin babantayan sa sarili natin. Kasi, most of the time, pag hindi natin nakukuha yung goals natin, nakukuha yung mga gusto natin sa buhay, ang ginagawa natin, hahanap tayo ng mga taong pwede nating sisihin. Na hindi mo alam, lahat ng mga bagay na hindi mo nakukuha, ang reason lang nun, ikaw. Walang iba kung hindi ikaw. Nobody but you. Nagigets niya? Okay, kasi tayo masyado tayong tao dito, mapaghanap ng mga taong sisisihin. Tama? Minsan, number one na lagi may tinitignan para sisihin, apply mo. Lalo yung mga, lalo yung mga onliners, di ba? Sinisisi yung mga apply. Tama. Damot ng kape. Oo, sa mga hub nila, so nagdaan ng susumbong sa amin, walang kape. Gusto mo, hindi ka maubusan. Tambay ka St. Peter's, dalhin mo yung laptop mo doon. Sisilbihan ka talaga doon, hindi ka may sopas pa yan, madaling araw. May candy, hindi ka maubusan. Doon ka humataw. Kasi nakafocus lagi, nakafocus karamihan sa atin on what you can get. Di ba na hindi mo naman ginagawa yung part mo. Yung apply mo, ginagawa yung part, pero ang question, ikaw, ginagawa mo ba yung part mo? Yan. Kasi, marami sa atin, gusto alam niyo yun, yung parang ibigay on a silver platter. Hindi pwedeng ganun, kailangan yung paghirapan. At normal, pag ikaw ay nahirapan, dapat nga is-grasp mo yan. Pag ikaw nahirapan ngayon, at isa lang ibig sabihin yan, you're on the right track. Probably, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam mo yung mga, gusto niyo, isa-isay natin yung hirap ng mga bugso ng damdamin nyo. Oo, yung mga bugso ng damdamin nyo na ang dami nang nagre-reject sa inyo, isa sa pinakamahirap yan.
Tama, yung iba, ngayon nga, nagsasalita ako, tulala. Okay ka. Tinatawag na physically present but mentally absent. Yung katawan nandito, kaluluha, kausap na si Satanas. Yung gano'n. Tulala eh. Kaya lagi kong sinasabi, when you attend trainings, make it sure na hindi pa nag-i-start, prepared na yung mind natin. Kaya tingnan nyo, halata yung iba dito, pagtayo ko, hindi prepared yung mind, lutang. Lutang, parang nakadroga, hay na hay ka. Ang lutang eh. So at the end of the training, pag uwi mo, pagbalik mo sa hub, parang kokonti lang yung yung nakuha mo eh. Alam bakit? Kasi pumunta ka rito, hindi yung reason mo para matuto. Minsan ang reason mo kaya ka pumunta rito, tradisyon. Kasi sinabi lang ni upline. Kasi yung mga kasama mo pumunta rito. Pero walang bukal sa puso mo na pumunta rito para matuto. Kaya umuwi ka, wala kang natututunan. Minsan, kasi gusto mo lang makita yung gwapong speaker. Tama, mali? Okay, sige. Number 1, napag-usapan natin at pinaka-importante is attitude. Gusto nyo, dito lang tayo ikot eh. Alam bakit? Dito karamihan maraming bumabagsak. Di ba? Ang success natin, lagi natin sinasabi, 85% of it comes from your attitude. 15% lang ang galing sa skills. Ibig sabihin, wala akong pakialam gaano ka kagaling mag-present ng business, mag-present ng produkto. Kahit ano pa yung sistema nyo. Kasi sa atin, magkakaiba tayo ng sistema how to present eh. Tama? Kaya no wonder, kahit may LCOP dito, kami na mismong nagpe-present, hindi pa kayo nag-iimbita. Bakit? May sarili kayong sistema para mag-present. Ang ginagawa ng karamihan, you're reinventing the wheel. Ano yung reinventing the wheel? May tamang sistema, gagawa ka pa ng sarili mong sistema. Tapos bakit hirap na hirap kang mag-recruit? Tanga ka pala, may sistema na gagawin mo pa iba yung sistema. Simple lang, lihin mo na lang dito eh. Hindi na kailangan mahirap na mag-isip kung anong sasabihin. Dalihin mo na lang dito. Kami na ang bahalang magpaliwanag. Kasi yung iniisip mo, kailangan magaling ka. Hindi, ang gawin mo lang mag-imbita, may mga magagaling na. Huwag mo kasing isipin na kailangan. Ano pa, lahat kayo. Isipin mo lagi, kailangan magaling kang mag-present. Kailangan kasing galing ko si Servo. Kung kasing galing ko kayong lahat tayo speaker na wala na makikinig. Make sense? Kumbaga, as one body, may kanya-kanyang function tayo. Iba yung function ng utak, iba yung function ng kamay, iba yung function ng paa. Huwag mo laging iisipin, magaling ka na mag-present. There are person na sila lang yung naatasan o kailangan nandito. Make sense? Ang trabaho mo lang mag-imbita. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mahirap bang mag-imbita? Ang bilis nyo magsalita, di ba? Pero deep inside you, yan ang sinasabi mo, ang hirap. Kasi kung hindi, nagdadala ka rito. Imagine this, ilang LCAP sa loob ng isang linggo. Every 3 p.m. may LCAP dito. Minsan, walang umaattend. Minsan, kausap namin, sarili na lang namin. Yun yung iniisip ko. Bakit hindi kayo nag-iimbita sa head office? At alam nyo yung trust rating pag dito mo dinala, mataas. Kaya huwag kang magtataka bakit nire-reject ka. Nakakulong ka lang sa bahay. Pag dito, dinala mo, nakikita opisina, nababawasan yung pagdudukta nila kung totoo ito hindi kasi may opisina, tangible. May nakita pang speaker, management, guwapo na, magaling pa. Diba? Yung mga minementoran ko, lagi kong sinasabi sa kanila yan. That's why, every time may mga nakakausap sila, pinapakausap sa akin, trust rating tumataas. Ang hirap kasi sa atin, masyado tayong mapabalat kayo. Yung kala mo, kaya mo lahat. Huy. Alam niyo ba yung tinatawag na ABC rule? Pag sinabing ABC rule, katulad ko, yung grupo ko, hindi ko masyadong kinakausap. Alam niyo bakit? Kasi too much in common.
There must be someone kakausap sa sarili kong grupo. Same thing with you. Ang kagrupo nyo, halimbawa to, upline ka ng grupo mo, yung sinabi ko, sasabihin mo rin, mas maniniwala sa akin kaysa sa iyo. Pero pareho lang yung sinabi natin. That's how important ABC rule is. Ibig sabihin, itong office na to, bridge ito. Kailangan mo talagang dalhin dito. Tama o tinatamaan kayo? Wala hindi ko alam nasanay na kayo kasi sa online, kaka-online nyo. Mataas yung pagdududa. Mga profile pic mo, papaniwalaan ka, filtered lang naman yan. Tama, di ba? Tama Hindi naman, tingnan nyo yan. Sinabi ko bang ikaw? Wala naman ako alam mo talaga, hindi na pag tinatamaan talaga, kukutakin ta. Gano'n na yan. Wala naman ako tinuturo, pero mostly ganun tayo Tama? Katulad yan sa Miss iGlow na yan, kaya yung iba natanggal. Magpapas ka ng picture mo, filter. Ipakita mo yung tunay, mas ma-appreciate. I-filter mo, pero pag sa face-to-face, murag wak-wak. Totoo, may nakita ko, ang ganda-gandang profile pic, nakita ko sa head office, parang aswang. Totoo. Ganyan ang nagagawa ngayon ng technology. Okay, kaya sabi ko, alam nyo ang essence ng network marketing? Ito kahapon, marami akong kausap dito. What's the essence of network marketing? Hindi ko sinabing against ako sa online. Maganda yan. Pero mas maganda pag dalawa skills mo. Magaling ka mag-online, magaling ka mag-offline. Yung iba kasi sa inyo, nagkakatamaran na. Gusto nyo online lang ng online na kahapon may kausap ako, kasi bakit yung mga downline niya sa hub nababawasan? Out of 40, 4 na lang. Nawala yung, zero nga, wala. Alam mo, sabi ko, alam nyo karamihan ang mistake natin? Kung ang tingin mo sa downline mo, palalayain mo, hindi mo kukulong. Kinukulong mo Kahit naman kinulong kayo ng ilang araw sa bahay, hindi kayo mapapakali. At iba pa rin yung nakakausap mo face-to-face ang tao. Ito, hindi ko alam it's great to see you here, pero sana huwag maging tradisyon to. Tradition as in, nakaugalian mo lang every Wednesday, pupunta dito. Pero purely, pumunta pero hindi para matuto. Minsan may mga point yung speaker, oo ka lang ng oo. Pero hindi mo naman ina-apply. Hindi para tayo naglulukuhan. Balik ka ng balik, kahit 10 years kang magneko, walang mangyayari sa'yo. Neck mo. Nag-gets nyo? Yung sinasabi kong lokuhan ang nangyayari. Attend ka ng attend, pero hindi mo tawag dito, hindi mo isinasapuso yung mga naririnig mo. Dito, oo ka ng oo, sasagot ka, yes. Pero paglabas mo ng kwartong yan, wala na. Hindi kayo makaimik kasi attitude pa lang pinag-usapan natin Attitude towards the business. Gusto nyo, dyan tayo umikot Kasi yan yung number one na problema sa karamihan, bakit hindi nagiging successful. Attitude talaga. Skills, ako naman. Baka meron pang mas magaling sa inyo kaysa sa akin magsalita. Ako naniniwala doon. Baka mas magaling ka pa sa akin magsalita. Pero sa network marketing, hindi pa galingan magsalita yan. Attitude talaga yan. Tingnan yung katabi niyo. Attitude. Gusto niyo isa-isayin natin to? Attitude? Ang dami nito. Kayo na makakapagsabi. Number 1, attitude. Katamaran. Tamad mag-imbita, kumausap, humataw. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, ang tamad mo. Sabihin mo sa kanya. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi kung masipag ka, hindi ako naniniwalang walang maimbita
maimbitahan araw-araw. Honestly speaking, araw-araw, ang daming pwedeng imbitahan. Guys, 112 million people, Filipinos. Ilan pa lang ang member, wala kang maimbitahan? Hindi ako naniniwala. Sa labas lang ng Habyong, daming tao, hindi nyo maimbitahan. Make sense? Ang dami yung kamag-anak, kaibigan, ano pa, kakilala, kahit ng kaaway mo, pwede mo imbitahan eh. Malay mo, dito kayo magkabati. Make sense? Yes. O, pero hindi kayo makaibig kasi totoo. Baka hindi lahat ng kamag-anak mo na-sharean mo na ng business. Kasi ginagawa mo lang ito on your convenient time. Pag gusto mo lang. Guys, you've given 24 hours in a day. Sa 24 hours na yan, anong ginagawa mo? 8 oras sabihin na natin matutulog ka. Meron ka pang 16 hours. Anong ginagawa mo sa 16 hours na yan? Hindi ka ba nagtataka, bakit si Henry C. mayaman? You know why? Bakit mayaman si Henry C.? Isipin mo nung namatay siya, hinati na kayamanan niya, yung 6 niyang anak, pasok sa top 10 pinakamayaman. Alam niyo bakit mayaman si Henry C.? Yung thought niya. If you could study, bakit yung mayaman itong mga mayayaman, ano ba ang attitude ni Henry C. towards the business? Imagine this ha, noong mga panahon nyo, tatay, ang bangko is open 8 a.m. to 3 p.m. only. Monday to Friday. BDO is the first bank to open hanggang alas 7 ng gabi. Monday to Sunday. Nung in-interview si Henry C., anong sabi niya? Bakit niya ginawa? Kasi kung Monday to Friday, paano naman yung mga empleyado na walang oras magbangko? 8 to 5 ang trabaho niya, tapos 3 sarado na bangko. Walang oras. That's why I'm opening up my bank at Friday and Saturday para sa mga empleyado. Hanggang alas 7 para may oras. No wonder BDO is the largest bank in the Philippines right now. Alam mo ba ang BDO pinagsama-samang bangko? Dati nandiyan ang PCI, Equitable. Ngayon, pinag-isa sa BDO. Yung one bank ngayon, alam niyo yung one bank ng BDO? Isang malaking bangko yan sa Mindanao. All throughout Mindanao and Visayas, binili ni BDO. Hindi lang yun. Mall na lang. Naikot ko Pilipinas, maraming probinsya, alas 8 pa lang sarado na ang mall. Ang SM, up to 11 p.m., 10 p.m. Bakit ko kinikwento to? Kasi bakit hindi mo alam? Kasi negosyante. Pag negosyante ka, siguraduhin mo bukas lagi ang tindahan mo. Negosyante ka, you have something na ino-offer. Paano makikita ng iba yan kung hindi mo sinishare? Make sense? Ganun lang kasimple. Minsan may kakilala ka, but the question is, have you shared the opportunity to them? Hindi. So huwag kang magtataka, bakit wala kang ma-recruit? Bakit wala kang kinakausap? Am I right? Yes. Yun yung problema sa atin. Kasi, katulad nung, sino ba yung kausap ko? Probably yesterday, if I'm not mistaken. Sa dami ng kausap kasi. Sa dami ng kausap, namimili ng kakausapin. Yeah. Actually, last night, I was here, mentoring with one group. Up to 9:30 p.m. I was here. Sabi niya, iniimbitahan niya lang yung tawag dito, yung may pera. Sabi ko, yung mali namimili ka pala na iimbitahan mo. Paano naman yung walang pera na interested? Hindi naman lahat na may pera interested. Kasi ang tao, kahit walang pera yan, pag naishiran mo na sa opportunity at magiging interesado yan, gagawa ng paraan yan. Kaya pala tumatagal, lumaki ang grupo niya. Namimili siya. Hindi mo naman masasabi sa isang tao kung sasali o hindi. Dahil lang sa pera.
Amen? Ang importante, kumakausap ka, masyado ka kasing takot. Tama? Dito, napakatamad niyo. Ano oras ka matutulog? O yung mga hours, sige nga. 7 a.m. tulog. Okay. Doon sa oras nyo, wala akong question. Okay? Kasi marami akong kilalang hours. Minsan, humahataw na yan. Basta, kumagat ang dilim. Yan, nasa, ano na yan, di ba? Computer. Kung tutulog 7 a.m., sabihin natin, nandun ka 12 hours sa computer mo. The question is, ilang kinausap mo? Ha? Baka browse ka lang ng browse, di ba? Kaya tingnan yung mga ng katabi yung hammer, oh. Masanay lang. Ha? Browse ka lang ng browse. The question is, anong ginagawa mo sa oras na yun? May kinakausap ka ba? May sinesiran ka ba ng business? Hindi kayo makainit, di ba? Wala eh. Ang nangyayari sa inyo, kayo ang tinatawag ko minsan na online marites. Nag-online ka lang para tignan yung Facebook ng may Facebook. Tama o tumama? Tumama. Tinitingnan mo yung buhay ng may buhay. Pinipilit mong baguhin yung buhay ng may buhay. Sarili mo ang buhay. Hindi mo mabago. Nakawala na nga eh. Di ba? Tama mali? Isa sa reason bakit hirap na hirap tayo sa buhay. Bakit? Masyado tayong tumitingin sa buhay ng may buhay. Sarili mong buhay, hindi mo maayos. Pinupuna mo yung mga pagkakamali ng iba, yung pagkakamali mo ayusin. Ambot mong lubot. Tama mali? Wala namang perfecto sa atin eh. Lahat tayo prone magkamali. Tama? Bakit hindi ka na lang mag-focus na baguhin yung sarili mo? Bakit hindi ka na lang mag-focus na mag-share ng kabutihan? Hirap na hirap kang mag-recruit. Pero pag may nasilip kang mali ng iba, ang sipag mong mag-share sa iba ng kamalian ng iba. Pero yung positive na bagay, natatakot ka, nahihiya ka. Atay. Tama mali? Tapos magtataka ka, bakit hirap na hirap ka? Am I right? Ang pinag-usapan natin guys is attitude. Kaya sabi ko, dito talagang maraming babagsak sa attitude eh. Iisa pa lang yung pinupuntirya ko. Katamaran. Mas masipag mag-TikTok. Mali. Ano kasi Marian? Nagka ka ng aswang, tapos gagayahin mo si Marian. Tama o tumatama? Hindi ko naman sinabing masama mag-TikTok. Me myself, nagti-TikTok ako. Pero ang question yung oras. Mostly ng oras mo, saan mo dinidevote? Minsan, nagti-TikTok naman ako eh. Walang problema dyan eh. Hindi ko naman sinabing bawal. Kaya lang, most of the time, nandun ka nakafocus eh. Am I right? Oo. Magbigay pa kayo sa attitude. Kayo magsabi. Attitude niya eh. Pride. Oo. Pride. Tulad ng pride. Number one sa attitude kasi hindi natin dapat yan nilulunok. Di ba sabi na, lunukin mo yung attitude, wala bibig mo, sabon yan. Pinababa ang attitude. Actually, matagal ko na itong laging tinuturo sa inyo. Ito ang number one na problema ko nung nag-start ako mag-network. Mataas ang pride ko eh. You know what? Upline ko, sir, dyan, mas matanda ako sa kanya. Sa edad.
Alam niyo, wala naman akong sinasabi, basta sa edad. Okay? Oh. Ibig sabihin, ang lagi ko iniisip, every time sinasabihan niya ako, alam niyo, sa sobrang taas ng pride ko, lagi iniisip, mas magaling ako dito eh. Mas matanda ako sa kanya eh. Mas marami akong alam eh. So, saan ako dinala? That's why it took me from 1996 to 2004 bago naging successful talaga. Almost 8 years. 3,000. Pinakamalaki kong income in a month. Siguro yung iba sa inyo, sa 8 years na yun, 2 years pa lang, nag-quit na. Pero sa akin hindi eh. Ba nawawala? Hello? Hello? O, nawala na. Alam niyo bakit ko kwento to? Kasi marami sa inyo ganyan eh. Okay. Taas ng pride ko. Sobra. Not until the time na meron akong natinan na training. Ito talaga ang topic niya, yung pride. Durog na durog ako. Sobrang durog. Kasi si Sir Jan, hindi ako mautusan. Yung itinuturo niya, hindi ko sinusunod. Pupunta lang ako kasi for the sake na apply ko siya. Pero hindi ibig sabihin, apply na, kailangan makinig sa kanya. Kasi nga, ang isip ko, mas magaling ako sa kanya. Kaya yung dahilan, bakit ang tagal? O, nung time na nakinig na ako ng isang speaker na pride ang topic, durog na durog ako, I was crying that time. O, nung ako'y nagpakumbaba na, para na akong alalay ni Sir Jan. Kahit saan pumunta, Kuya Bong, sama ka. O, so lahat bit-bit, maleta, ko, yan, sunod-sunod lang kanya. Totoo! Para lang akong tanga na sumusunod. Kaya bang ko talaga, oh, sir, yes, apply, yes, apply, yes, apply, yes, apply. Sunod lahat. Kasi yun yung natutunan ko sa training eh. Ibig sabihin, nagpakumbaba talaga ako. Hindi ko inisip mas matanda ako. Bakit? For how many years inisip ko yun? Pero yung lifestyle namin, magkalayo. Nakatira sa condominium. Ako saan? Sa gilid. Alabang Village. Totoo. Dalawa sasakyan niya noon. Nag-umpisa pa lang kami, nakabili siya ng, I don't know if you know that model, Honda Civic SIR. First car niya yon. Okay, kulay white. And then sumunod yung Ford Explorer, high-end. Samantalang ako, commute lang ng commute. Na, no minsan dinala niya yung sasakyan niya sa akin because I was leading, nakikitira lang ako sa church namin with my pastor. So, lagi lang ako doon, parang worker ako sa church. And then, binibisita niya ako, bringing his car. Pero wala akong pakialam. Ano ang iniisip ko? Baka pinahiram lang ng company niya yun. Ganun kataas ang pride ko. And then, nung dinala niya yung Ford Explorer, sabi niya, Kuya Bong, may rianda tayo. Pag-upo ko sa sakyan, nakatitig lang sa kalsada. Eh siya, habang nagdadrive, nakikita ko naman sa gilid ng mata ko pa na tingin sa akin, hindi ka ba na-excite? Sabi ko, saan? Sakyan. Ayun to, hindi akin, ba't ako ma-excite? Ayun na. Pangalawa, hindi naman ako siguradong sa kanya. Baka pinahiram ng upline. Totoo. Kalakaran yan sa network marketing. Pinahibang company. Ang nakita nyo gaganda ng sasakyan, pinahiram na ng company. Kaya yung iba sumasama, magkami dyan. Siyempre, ipopost nila yun sa Facebook nila, ang gaganda ng sasakyan. O ngayon, wala na sila sa ibang company, hindi na nila may post yung sasakyan. Bakit? Hindi talaga sa kanila yun. Ako pa, gagawin tanga. Totoo. O, pero nung napakinggan ko tong speaker na to, which is ina-idolize ko, tulo talaga luha ko. So lahat ng sinabi niya, nilagay ko rito. Talagang dapa ako kay Sir Jan. Pag inutusan, yes sir, ay yes upline, lalo ngayon. Bakit may ari na? Wala akong magawa. Pag may meeting yan eh. Bong,
Actually, he never calls me Kuya Bong. Basta nasa premises ng company. Anywhere. Saan kami pumunta? Basta nasa company kami. Opisina, BCO, nasa schedule kami, laging Bong. And I understand that because he is a owner. Pag mamalaki ko, may ari yun. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bong, kuha mo akong tubig. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kuha tubig. Naku, sir. Naku, sir. Ano pa po, sir? Ano pa po, sir? Totoo. Pero pagdating sa bahay, nag-shift kami. Ganun kami ka-flexible. Kasi pagdating sa amin, outside the company, he calls me Kuya Bong. He respects me. Doon na akong bumabawi. Sabi ko, John, huwag mo ang tubig. Sabi ko, parang may kapandin siya. Gawin yan, gawin. Ang point ko lang, isa sa magiging hadlang for you to become successful, pride. Honestly, pride. Bakit ko nasabi to? Maraming aspeto. Anong aspeto? Ang dami kong napapakinggan na overheard. Ano ba tamang ano? Heard. Na overheard ko. Bakit ako makikinig sa speaker na yan? High school graduate lang yan. Totoo yun. Samantalang sila college graduate. Naririnig ko yan. Ang tawag ko dun, pride. Probably you're a doctor right now. You're an architect, you're an engineer, o a lawyer. Wala akong pakialam. Bakit? Sa aspeto kung ano yung profession mo, angat ka. Tama? Pero hindi ibig sabihin, doktor ka, abogado ka, engineer ka, lahat ng bagay, angat ka na. Baka may aspeto ng buhay natin, mas angat ako sa'yo. Totoo. Tingnan nyo, mga kaklasiko, ang tataas. Yung valedictorian namin, 95 ang grade. Salutatorian, 93. Ako, 76. Ang layo, pero lifestyle, ang layo rin. Bakit? Itong dalawang to, walang sariling sasakyan. Ako, ilan? Sabog lang. 76 lang ang grade ko, pero hindi ko kinakahiya. Sino sa inyo 90 ang grade? Taas ang kamay. Anong pagkakaiba natin? Pareho lang tayong pumasa. Aanhin ko yung sobra. Pag 90 ba grade mo, ibig sabihin ba, marami kang sasakyan, malaki bahay mo, marami kang pera? Ang dami kong kilala sa labas, 90 ang grade hanggang ngayon naghihirap sa buhay. Kaya sa family namin, nagagalit sila sa akin kasi mga pamamangkin ko, sinasabihan ng mga kapatid ko, mag-aral kayong maigi. No. Let them, kung ano yung alam nila, yun lang yun. Huwag niyong pahirapan. Ako nung nag-aral ako, hindi ako nagre-review pag-exam. Ba't ko pahirapan ang sarili ko? Tingnan mo ngayon nagpuyat na 95 ang grade. Tingnan mo buhay. Yung valedictorian namin, anong buhay nga? Hindi ko sa minamaliit. Comparing it to me, public school teacher, walang sasakyan. Ito, nagtatrabaho sa vulcanizing. Sarili nila yung vulcanizing. Kaya lang sa akin, saan yung sinasabi yung pangmataas ang grade mo, maganda buhay mo? Sige nga. Sa math nga, bagsak pa ako. Algebra, bagsak ako dyan. XY, XY. Sabi ko, X na. Pag-uusapan pa natin, X na. Move forward. Totoo. Alam niyo ba, algebra subject, bagsak ako. Pumasa lang ako nung binaya ko, teacher. Sorry, nakalay pa kayo. Baka marinig ng teacher ko. Ang ganda table.
Pag algebra subject, kantin ako. Kaya na lang ako, pahirapan ko pa sarili ko, squared na yan. Nung oral recitation nga namin, ako laging pinapatayo sa harap. Hindi dahil ako magaling. Dahil sa klase namin, ako pinakagwapo. Eh, yung teacher ko bayot. Alam siya. Mr. Aspirin, go to the blackboard. Doon pa lang mali. Kulay green blackboard. Solve this problem. X squared minus y squared over 10 to the 10th power. Itong power na to, dito ko lang nalaman. Power? Kasi alam nyo na rin. Hirap na hirap ako nung nag-aaral ako dyan. Yung pala, ito ang ikakayaman mo, Power! Ang sagot pala dyan, grabe. Power! Hindi ko masolve yan hanggang sabi ng teacher ko, Mr. Aspirin, what's taking you so long to solve that problem? Sabi ko, sir, hindi ko talaga alam. Pinag-aaral ako ng magulang ko para matuto, hindi para pahirapan mo, sir. Binayaran ka nga, di ba? Sabi ko, ikaw ba, sir, alam mo sagot dyan? Sabi niya, anak, natural, ako teacher mo, alam ko yan. Alam mo pala, pinahirapan mo pa ako. Ito yung solusyon ko, 2 X, 2 Y. Sabi ko, ba't kaya hindi ito nilagyan ng letra? Nag-invento ako ZWRT10. Oh, ang sabi niya, what's taking you so long to solve that problem, Mr. Aspirin? Hindi ko nga alam yan, sir. Ay, hinapan ako. Aspiran. Guys, nag-graduate ako ng high school 1991. Dapat 1990. So, alam niyo na. 2 taon ako sa first year. Actually, pagka-graduate ko ng grade 6 sa Pangasinan, doon naghiwalay ang parents namin. So, yung father ko went to Manila, ako lang ang dinala niya. So, I live in Nabotas, Malabon, sa dagat-dagatan. Eh, syempre, alam niyo yung culture shock. Lumaki, pinanganak ka sa probinsya, pagdating dyan wala kang kilala. Tapos yung mother ni Christian Enrile, bunsong kapatid ng daddy ko, yun ang kasama ko dyan, siya ang nag-asikaso sa akin. Eh, yung panahon na yun, 1986, uso yung mga kulot na buhok. Pinakulot niya yung buhok, ganyan. Para akong tanga, ganyan na ganyan. Ganyan. Eto ngayon. Enrollment. Pinag-enroll ako sa Arellano sa Tanyong Malabon. Who knows that? Arellano. Okay, sa Tanyong Malabon, pinag-enroll ako. Eh, bawal doon yung ganung buhok, gupit. Ang dapat doon, army cut. O, pina-army cut ako. Tapos naiwan, kulot. Ano itsura ko? Diba? Ganyan na ganyan talaga ako eh. So anong nangyari sa akin? Pinagtatawanan ako ng kaklase, ang ginawa ko, hindi na lang ako pumasok. Culture shock nga. So araw-araw, ang school ko, Evergotesco sa monumento. Pagbukas niyan, diretso sinihan. Sana'y wala ng wakas. Araw-araw, yun yung pinapanood ko. Memorize ko na. You're nothing but a second-rate, trying hard copycat. Memorize ko yun eh. Yan. So, hindi nakapagtapos ng first year. So, lumalabas 5 taon ako sa high school. Kung kayo 4, ako 5, mas magaling ako sa inyo. Naka-5 ako, naka-4 lang kayo. So, graduate ako ng 1991. Ibig sabihin, 33 years, 32 years ang lumipas. Lahat ng malls, department store, hardware, butika, palengke, lahat ng resibo tinignan ko. Walang ganto. Anong ibig sabihin niyo? Teaching you of things you will never ever need. Waste of time and waste of money.
Tapos magdadagdag grade 11, grade 12. Hirap na nga sa pagpapaaral ang magulang, magdadagdag ka pa. Tapos bibigyan ka pa ng filibusterismo no limitangyo. Pati buhay ni Jose Rizal kailangan kong i-memorize. Pati lahat ng naging jowa niya kailangan malaman ko. Josephine Brackett, sana kahit yung isa maging akin, pwede pa eh. Kailangan kong i-memorize. Pag nalaman ko mabuong buhay ni Jose Rizal, magbabago ba buhay ko? Yayaman ba ako? No sense! May paglalaban pa ba ako ni Jose Rizal? Patay na yan! Maiba ka! Maiba ka! Eh kahit ulan na baka wala kami! Kaya sa math, bagsak ako. Pero sa Inglesan, oh come on! My dead body. Marami nga nagsasabi sa akin, narinig ko, yan si Sir Pong hindi marunong mag-English. Who told you? I don't believe to them. Marami kasi porket magagaling mag-English, ang yapang na eh. Hindi ko nila lahat pero maraming ganyan. Ang basihan nila, pag hindi ka marunong mag-English, hindi ka raw matalino. Ibig sabihin lahat ng Amerikano matatalino? Eh ba't hindi sila marunong mag-Tagalog? Ang English, hindi basihan ng talino, lengguwahe yan. Magagaling sila, may kausap nga ako. I invite you to eat our house, sabi sa akin. Akala hindi ako magaling mag-English. Sabi ko, where do you house? Akala niya, maliit niya ako. Minsan lang sa Emerald Avenue, Garnet Street, nakatayo ko 5 to 6 p.m. May nabangan akong prospect kliyente. Ay naglabasan, no? Ang iingay English ng English. Sabi ko, English kailangan sa trabaho. Nakalabas ng trabaho, English pa lang ng English. Biglang umulan. Sabi nila, it's raining hard day. Akala nila hindi ako marunong English. Sabi ko, yes they are. Hey guys, be careful in crossing the street. The dump truck might bump you. Sabi ko, ng isa, that's not a dump truck. Sabi ko, ano, how do you call that? That's 10 Miller. Sabi niya sa akin, ba't ka ganyan mag-English? Ano bang pinagkakain mo? Tanga, hindi mo alam. 4 uses. Tanga, ano yung 4 uses? Tanga, sayuti yun. Sayote, 4 uses. May natutunan? Lisan lang. Kala nila gamang. Tapos tayo kasi, alam niyo bakit kayo minsan, pag may nakausap kayo mga foreigner, intimidated kayo. Akala niyo kasi ba, foreigner, yan, marunong mag-English. Alam niyo ba, we are the third largest English-speaking nation in the world. Diba, intimidated kayo pag may nakita kayong mga foreigner. Hindi niyo alam, ang Americans, they are wrong grammarians. Ang tunay na English-speaking, mga taga-UK. Ang mga Americans, wrong grammarian. Tapos intimidated kayo agad. Nung punta nga ako doon sa China, kinausap ako doon. Eh, Pilipina din pala eh, maputi, tas sinita. Nung punta ko sa Guangzhou sa China, sama ko sir dyan, punta ko ng mall. Can you speak in English? Kabayan, tama ka pala eh. Ano ka pala, pinirapan mo pa ako. Ito, marunong mag-ano. Ito ba, galing mag-Chinese.
15 years na po ako nagtatrabaho dito, sir. May tinuro siya sa akin, di ko alam kung alam niyo. Tingkong gal, konsimbaos. Tingkong gal, konting lugaw. Konsimbaos, singkong sabo. Binaliktad lang pala lang yan. Kala ko napaka-fluent mag-Chinese. Tingkong gal. Dolan pala. Lalo nung nasa France ako, mag-isa lang ako, naglalakad ako, bigla ka, siyempre, ninervyos ka, French speaking di ba? Biglang sabi, easy good, Beaujolais. Kinabahan ako, ay, ibig sabihin, nalaman-laman ko, ice buko for sale lang pala. Easy good, Beaujolais. Sabi niya, akala ko talaga, Prince. Pilipino pala nagbebenta ice buko ko sa pala. Beaujolais. Kung makatawa, parang alam mo, hindi umaandar na 10 mil. Pero may nakikita ako dito, hindi tumatawa, hindi ngumingiti. Hindi ko ituturo kung saan, basta banda dito. Hindi ko alam kung anong problema. Kaya naman, guys, ako maraming problema, pero I prefer to be positive. Ang problema ka, pangit ka pa, tapos nakasimangot ka. Pag umulan ng biyaya galing kay Lord, tatalbog lang yan. Di ba? Pero pag nakangiti ka, umulan ng biyaya galing kay Lord, sanong-sanong mo. Kaya kayo mga nakangiti, siksikin nyo yung mga nakasimangot para yung tumatalbog sa inyo mapupunta. Kasi naalala ko to. Konting kwento lang, magpapatuloy ako, ha? Base na ako dito sa Manila. Pero I was born and raised sa Pangasinan. Naalala ko, na wala pa akong sasakyan, nagkaroon ako ng training sa Dagupan City. From Manila to Dagupan City, about 5 to 6 hours lang trip yan. Wala akong sasakyan. Siyempre, sumasakay Victory Liner, 5-star. Okay. So, ganito yan. Alauna, ano oras ako alis dito sa Manila? Madaling araw, natural, kung 6 hours yun. So, nagmadali ako tayo. Biyahe. Alas 3 ng madaling araw. Ang problema, nadala ko, nabaon ko, para pagkain sa biyahe, mais. Mais. Nadala ko, kain ako sa bed. Along the way, maya-maya, may pumipitik, sabi ko, buntis ba? Kung may pumipitik. Kaya sabi ko, buntis yata ako. Mamaya-maya, yung pumipitik dito, sumisipa, pumunta rito. Diba? Pagkaya, diba? Pigil. Sa kalagitnaan ng travel, may sa Tarlac, merong ano doon tinatawag na stopover. Madaling araw, wala pala, dire-diretso. Sabi ko, la! Sabi ko, kung buo ito, kaya. Pagbasa, hindi ko na kaya to. Pagdating ng Ordaneta, Pangasinan, pag dumiretso ka Baguio, kaliwa, Dagupan pa sa amin. Pagliko ng bus, nakita ko Chowking 24. Pinala ko, hindi ko na kaya tayo. Dala ko yung bag ko, dire-diretso. Pagdating ko dun sa pintuan, may crew binuksan. Good morning, sir. Wala akong pakialam, tayo na ako. Ngiti ka pa, batayin-tay ka na, diretso sa CR. Pagpasok ko sa CR, dahan-dahan ko binababa, hindi pa lumalapat yung kwit ko sa bag. Nagkalat ng mais. May margarine pa. Hugas ako. Dahan kayo. Ganda, syempre, nahiya ka, hindi ka bumili, di ba? Pagdating mo sa pinto, nandun na naman yung crew. Binuksan pinto. Thank you, sir, for coming. Come back again. Tinaian ko na hindi ako bumili. Pinapapalik pa ako. Nakangiti pa.
Tingin ka sa katabi mo ngayon, tumingin ka. Pag hindi yan umingiti, natatay yan. Hindi mo pinangarap, hindi mo pinalangin, dumating. How much more yung isang bagay na inaasahan mo, pinangarap mo, pinag-pray mo, mga pangarap mo, darating yan. Pero yung mga hindi mo inaasahan problema, yun, doon ka nakafocus. Hindi mo naman pinag-pray, dumating. So, ibig sabihin niya, mga pangarap mo, darating at darating yan. Kasi, inaasahan mo. Yun nga lang, antayin mo yung tamang season. Ang mangga, hindi all throughout the year namumunga. May season, may oras, may time. Abangan mo, antayin mo. Ibig sabihin, yung pangarap mo, kaya wala pa, kasi hindi pa season. Baka kailangan pang mag-mature ikaw na puno. Tingnan mo, itsura mo sa salamin. Tingnan mo, baka mukha kang akasya na sunog na. Ha? Ibig sabihin, guys, ikaw yung puno. Mamumunga't mamumunga ka. Antayin mo lang yung season mo. Yung pangarap mo, andyan lang yan. Nandoon sa loob ng puno yan. Hindi mo nakikita, di ba? Magugulat ka na lang may bunga. Saan nanggaling yung bunga? Doon sa puno, nasa loob. Ibig sabihin yung pangarap mo nandyan. Ngayon hindi mo nakikita. Pero ramdam mo, lalabas ka na. Simple lang, guys. Ang buhay natin always nasa nature. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Bagyo nga, may pag-asa, ikaw pa. Ba't ka na panghihinaan ng loob? Ba't ka nawawalan ng gana? A few days back, ang dami kong nakausap, yung iba gusto nang magsiuwi. Sabi ko, hindi ko kayo pipigilan, that's your personal decision. Pero tandaan nyo to, pag umuwi ka, pag nag-quit ka, akala mo tamang solusyon? Quitting is never a solution. You're just worsening the problem. Mas lalong magiging worse ang buhay mo. Pag uwi mo, bakit mo sinabing worse? Dagdag ka na naman na palamunin. Hirap na nga magulang mo, uuwi ka pang walang-wala, palamunin ka. Pwede lang sabihin ng magulang, sana hindi ka na umuwi. Walang kwenta kang upline, sabihin ng magulang mo. Masakit, pero totoo. Make sense? I'm sorry ha, kung nasasaktan kayo, kailangan minsan masaktan ka para matuto ka. Kasi pag hindi ka nasasaktan, that means parang walang nagbabago sa buhay mo. Alam nyo ba, ang halaman, mas lalong nag-grow yan pag kumikidlat. Hindi nyo alam, absent kayo ng tinuro yun. Pag-aralan nyo sa science, ang halaman nag-grow pag may kidlat. Ibig sabihin, pag may mga nararanasan tayong pain sa buhay, huwag kayong umiyak. Okay lang yun. Because you're growing. Sa buhay natin, sa kahit anong aspeto, kahit sa pag-ibig. Di ba pag nasaktan ka, doon ka natututo? Sa exam, di ba mas natututo ka sa mali mo kaysa yung tamang sagot? Pansinin mo, ako naalala ko eh. Pag may tamang sagot, I don't care. Alam kong tama. Pero yung mali, curious ako, ba't ako mali doon? Ang gagawin mo, i-research ka, bakit doon tuloy, mas lalong pumapasok sa isipan mo. Ibig sabihin, mas lalo tayong natututo sa pagkakamali. Marami tayong pagkakamali sa buhay. Pagkakamali sa mga choices mo, mga pinili mo. Ang dami yan. Mag-abroad ba ako? Magne-network. Uwi ba ako sa amin? O patuloy ako magne-network? So may choice niyan. Mag-ingat ka lang sa magiging decision mo. Kasi dadalawa lang ang pwedeng decision natin sa buhay. Yes, no. Tutuloy, pihinto. Laging dalawa lang yan.
Dalawa na nga lang pagpipilian mo. Laging yung mali pa ang pinipili mo. Akala mo kasi lahat madali. Parang ganito. Yung mangga, nakita mong bumunga. Tama? Kita mo. Pero, paghihirapan mo, either akyatin mo o susungkitin mo. Hindi naman pag tinignan mo, lalapit yung mangga. Di ba? Ibig sabihin sa pangarap natin, kita mo na siya, pero kailangan may effort ka para makuha siya. Nalala ko kasi ako sa amin, sa probinsya, lagi ka ako umaakyat eh. Akyat ng puno ng saging, puno ng okra. Ano ba kayo ngayon? At least may effort ako, di ba? Doon, puno ng aratilis, puno ng bayabas, puno ng buko. Inakyat ko yan. Kaya pag makita niyo yung ano ko dito, ang daming sugat. Totoo. Kaya lang yun, yung mga, ano bang English ng peklat? Yung iba, nag-graduate pero hindi nakatin ng graduation. Ano ate, may binyagan? Kung sabay-sabay kayong magsisialisan, sabihin nyo lang, mapag-usapan natin, may nasabi ba akong masakit? Tinawag natin sa si Kapitan, para meron tayong witness. Tinatalikuhan niyo ako. Ate, mabalik ka ba, ate? Rubbish na ako. Ganda pa man din ang suot niya, ate. Yan yung suot mo galing Saudi, ate. Ay, sabi ko po. Natalsikan ba kita ng laway? Sabihin mo sa akin. Bakit ka na sa likod umuupo? Ganda umupo sa harap kasi mas malapit ang blessing. Pupunta ka ganito. Yes! Alam niyo ba kami, nung nag-start ako, sinisiksik namin sarili namin sa harap. Kahit may upuan pa sa likod, kahit sa sahig ako uupo ako. Bakit? Kasi ang after ko matuto. Hindi para makatabi upline ko. Alam bakit? Paglabas ko naman, every time pwede ko makatabi si upline eh. Pero yung matuto, bihira. Lalong-lalo na pagpupunta ka dito, kung kayo Merkules. Anong ginawa mo nung Lunes? Maglaba, Martes, na malansya, umaten ka ng Merkules, Huwebes, ting, ting, ting. Yun yung sinasabi ko. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, saan mo ba ini-spend much of your time? Kaya huwag kang magtataka, kung may goal ka, ilang oras ba ini-spend mo para makuha mo yung goal mo? Minsan kunti lang na may oras mo sa goal mo, tapos in-expect mo, makukuha mo agad. Spend a lot of time. Kung kailangan umaten ka. Kung nagsasawa ka na sa mga pinagsasabi ko, pues ako ang may karapatang magsawa. Bakit? 20 years ko lang sinasabi to. 20 years na akong trainer eh. Itong sinasabi ko, hindi ko lang sinasabi. Dinanas ko. Yes! Kaya nga pinatanggal ko yun para maramdaman nyo na hindi ako naka-base doon sa PowerPoint ko. Naka-base ako sa experience ko. Yes! That's why a lot of people is asking and telling. Minsan ayaw nilang umattend sa training ko because I talk a lot daw. Minsan mahigit 2 oras akong mag-training. Ipaliwanag nyo sa akin, ilang oras ko ipapaliwanag yung 27 years na experience. Tell me. Palayain mo sa loob! Huwag mong kikim-kimin! Ilabas mo yan! Dahil dito mo lang magagawa yan! Pumasok ka ng trabaho bukas, subukan mo gawin yan! Sabihin mo, sir, mapayaman ako! Magkita tayo sa office mamaya. Hindi ko kailangan ng empleyadong siraulo.
na hindi niya alam masiraulo siya. Bakit yung skills niya, yung donong niya, ginamit ng amo niya? Para saan? Para sa pangarap ng amo niya. Na hindi niya alam, bayaran lang siya. Binabayaran yung oras niya. Mga empleyado ngayon, huwag kayong magtataka. Dahil paggamit kayo, mga bayaran kayo. Hindi ko sinasabing masama. Sayang lang yung oras. Kung nakayanan mo lahat ng skills na yan para matupad ang pangarap ng amo mo, bakit hindi mo gamitin yan sa sarili mo, sa pamilya mo? Magsipag ka sa trabaho mo. Pabangon ka ng maaga. Kahit antok na antok ka. Para pumasok sa trabaho. Para lang to pa rin ang pangarap ng amo mo. Ikaw, harap kanino ka ba bumabangon? Alam niyo bakit ko nasasabi ito? Pinagdaanan ko eh. Kaya huwag magtataka. Gamit na gamit ka. Monday to Saturday. Pinsan pati linggo. Nagpapagamit ka pa. Ayun, losyang na losyang na. Magkano minimum wage ngayon sa Manila? Sabihin natin 600 minimum wage per day. Sabihin natin ang average 8 to 5. Am I right? Bukas, the following day, doble mo sipag mo. Magkano sweldo? Pangatlong araw, triple mo sipag mo. Magkano sweldo? Tanga ka pala eh. Kahit ilang porsyento pa yung sipag mo, at the end of the day, yan lang ang sweldo mo. Sa tingin mo, ito lang ba ang halaga mo? No. Wake up guys. Baka dito, milyon pa lang halaga mo. Ano ko nasabi yan? Kanina sinabi ko sa inyo, I'm working 6 a.m. to 6 p.m. to earn how much? 8,000 per month. Alam nyo, yung panahon na kay janitor sa Nestle Philippines, almost every day, yung utak ko, iniisip, paano ko yayaman? Kailan ako kikita ng milyon? Alam niyo, pangarap ko minsan, may makaiwan ng bag sa office ng bayan ng milyon. Ganun ako mangarap dati. Kasi na janitor ako, di ba? Ganun lang pangarap ko. May tama ba ako? May tama? Ganun ako mangarap. Sabi ko, kailan ko kikitain to? Actually, when I was working 6 a.m. to 6 p.m., earning 8,000 per day, kinuwenta ko yan. Kailan ako kikita ng 1 million? I'll be earning 1 million pesos by working 12 years, earning 8,000 per month. Kahit kwentahin niyo yan sa calculator niyo. Ulitin ko para malinaw, tatagalogin ko. Kikita ko ng 1 million, pagtatrabaho ko ng 12 taon, pag kumikita ko ng, o sumisweldo ako ng 8,000 kada buwan. Yun ay kung hindi ko gagastusin. Hindi kakain, hindi magbabayad ng bahay, kuryente, tubig. Ang worst niyan, hindi ko pa hawak, bawas na. Tax, SS, PhilHealth, Pag-ibig. At the end of the day, magkano yan? 12 years. Am I right? Yes. Kikitain mo. Kung empleyado ka, kikitain mo. Yun nga lang, mahabang panahon. Kaya nasabi ko, sa industriyang ito, kahit 10 taon bago ako yumaman, okay lang. Bakit? I was recruited 1996. Ulitin ko ha, 1996.
That's the time, yung supervisor ko is about to retire at the age of 60. Mandatory age of retirement. Nagising na lang ako sa katotohanan, after ng work ko, lahat kami pinapunta ng bahay niya sa Sukat, Paranaque. Despedida. Last day of work niya. Nung nakita ko yung bahay niya, hindi niya pag-aari, nagre-renta, walang sariling sasakyan. Nagising ako. Ano yung inisip ko? Pag uwi ko sa nire-rentahan kong kwarto sa Upper Bikutan, sabi ko, he is exactly my future. Ibig sabihin, kahit gandahan ko, sipagan ko, ang trabaho ko, siya yung hinahabol ko. Aabot ako sa edad na to, ganun ang sitwasyon ko. Bakit ko pa ipagpapatuloy? After 3 days, pumunta ko sa opisina ng manager namin. And I told him, boss, you're fired. Lakas loob ako nag-resign without even having a savings. Alam niyo ang basihan ko? Bakit ako naglakas ng loob? For how many years that I'm working with that company, malalaking kumpanya, Coca-Cola, Nestle, Bench, ni minsan wala akong narinig na superior ko nagtanong kung may pangarap ba ako at anong pangarap. Ang laging tinatanong sa akin, ano ba tinapos mo? Pumasok ako sa industriyang ito. Ang dami kong naririnig. May pangarap ka ba? Anong pangarap? Na minsan hindi ko narinig sa lahat ng malalaking kumpanya na pinagtrabaho ko. Sabi ko, yung mga taong to nakita yung value ko. Sa pinagtrabahuan ko, hindi nila nakita ang value ko. Ang nakita nila, yung gagamitin nila. Nag-ising na yun sa katotohanan. Sa pinto ng opportunity! Yes! Dapat ganun tayo, hindi para yung mga negative na kanta. Astilan! Mahirap. Dahil ang focus mo, lahat dinanas namin, lahat dinanas ko. Hindi lang downline nawawala sa akin. Grupo. Yun nga lang, anong difference ko sa kanila? Ako, determinado ako magpapagawa ko. Dapat ko yung pangarap ko. Sila huminto sila. Hindi ibig sabihin huminto sila, pati ako huminto. Individual po ang journey ng bawat isa sa akin. Kung huminto ang downline mo, huwag mo sanang hayaan, ma-recruitin ka niya para mag-quit ka rin. Isipin mo na lang, mga magulang mo, na nag-aantay sila. Siguro nang mabasa nyo sa Facebook, baka ikaw lang yung nag-iisang daluyan ng pagbabago ng buhay ng pamilya. Bibira, sa isang pamilya, 2, 3. Most of the time, sa loob ng isang pamilya, isa lang ang magtataguyod sa inyo. Mula sa kawalan, sa kabutihan, sa kaalawanan ng buhay. Kung ikaw yung napili, nandito ka ngayon, hindi aksidente yan. Yes! Ako na rin sasabi, hindi aksidente yan. Kung napapagod ka, nahirapan ka, isipin mo na lang, malapit ka na. Yes! Ngayon, sorry po, medyo napahaba ko ito. Sa akin kasi sa Okay lang, sir. hindi ko masyadong tinitignan ang oras eh. Ang tinitignan ko yung laman ng puso ko. Yes, sir. Alam mo bakit? Sayang yung oras eh. We have 7 days in a week. Hindi araw-araw nakikita niyo ako. Hindi araw-araw nakakapag-usap tayo. Hindi araw-araw ma-attend ka. Minsan lang tayo magkita-kita. Hindi ko alam baka ito na rin yung huli. Kaya nyo, pag uwi ko, mamaya kung na ako nilon, wala akong magagawa doon. Huwag kayong malungkot. Huwag na lang ako. Mga kayong ganun.
Hindi ako natatakot pumatay. If I will die right now, okay lang naman. Hindi ko naman hawak buhay ko. So as much as possible, when I talk, sinasagat ko talaga. Kasi iniisip ko, baka ito na yung hindi ko araw. At least nasabi ko sa inyo na maalala nyo. Hindi tayo bumabatay. Tingnan nyo na lang si Louie Gubay, tumatanda din yan. Pero, ito believe ako sa mga apply na ito. Iniwan man sila nag-apply nila na natin sila. Yes! Yes! Kung sila Amelia, how close they were sa mga dati nilang apply. Pwedeng sumama yung mga yan, but they chose na mag-stay. Yes! May paninindigan. Yes, sir. Tama? Ibig sabihin, dapat may paninindigan ka rin sa mga pangarap mo. Be loyal with your case, not with your apply. Kasi anytime na kang iwan ang apply mo pero yung pangarap mo nandiyan lang. Yes! Tandaan nyo to, sa buhay natin, sa pag-network mo, there are ups and downs. May mga masasayang araw, may mga mamalulungkot na araw. Yes. Huwag kang magtataka, normal yan. Kasi kung ang buhay natin walang pagbabago, doon ka mag-isip. Bakit? Pag ang buhay natin, flatline, patay ka lang. Ang buhay natin sometimes, masaya ka, sometimes malungkot ka. That means, buhay ka. Mataas, bumaba. Ang buhay natin parang gulong, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. And that's normal. Kasi kung lagi kang nasa baba, lagi kang nasa taas, that means, flat yung gulong, you're not moving forward. So, anong ibig kong sabihin? Pag may pressure sa buhay mo, ibig sabihin, hindi flat yung gulong mo. Tumatakbo ang buhay yan. Yes! Yes! Minsan, iiyak ka, minsan tatawa ka. Okay lang yun. Ang importante, move forward ka. Yes! Kaya nga, ang sasakyan, mas malaki ang windshield kaysa rear mirror. Kasi mas importante ang destination mo kaysa yung pinagdaanan. Yes! Kaya may pinagdadaanan sa buhay. May it be your personal life, may it be your love life, may it be your business, may it be your network. Dumadaan tayo sa point na nawawalan tayo ng grupo, nawawalan tayo ng downline. Ito na lang isipin mo. Ang puno nga, nalalagasan minsan. Lahat ng dahon, there are seasons na walang kadahon-dahon. But for as long as the life is in the root, nandiyan ka. Darating yung time, sisibol ulit ang mga bagong tao. Yes! Kaya kung nawawala ang downline mo, sila lang yung hindi nagpapatuloy. Sila lang yung mga araw-araw na malalagas doon sa puno mo. Nakakita na ba kayo ng puno na every time nalalagasan ng dahon, umiiyak ka? Wala. Tama? Minsan pinuputulan ng sangayan. Why? Para yung life na dapat papunta rito, na wala ng kwenta, na hindi na productive, pupunta sa mga bagong sisi. Yes! Ang dami kong kilala rito, nawawalan kayo ng downline at nawawalan kayo ng pag-asa. Hayaan nyo silang mawala, look for a new ones. Para sa akin nga, Yes, sir. mas madali at mas gusto kong turuan yung bago kayo luma. Kasi yung luma, naka-attend na ng training yan, you just need to spark them para mabuhay ulit. Pero kung ayaw nila, that means you're the part of your training habang buhay kasama mo sila. Huwag kang malulungkot kasi may separation talaga. Ibig sabihin, minsan, yung bata, magseseparate sa bahay para. Sinasabi ko, medyo malalim na, di ba? Malalim yung mga sinasabi ko. Gusto ko pasanay, kaya lang, there are a lot of thoughts. Kanina pa lang while I was reviewing today, I came here as early as 1:30 yata nandito ako. Sa pondo pa lang iniisip ko na ituturo sa inyo. Kaya nga sabi ko, enough of that. Traditional na lagi yung nakikita for how many years.
Now, gusto ko kasi mag-overflow lahat ng nandito sa isipan ko, sa puso ko for 27 years na pinagdaanan ko. Iiwan ko sa inyo. Maaaring pagpaalam na ako sa inyo, anytime. Ibig sabihin nun, pag nagpapaalam, pwede na ako mag-retire doing this training. Kasi parang gusto ko na rin mag-focus sa traditional business. Why? Kasi hindi susulpot yung mga bago kung nandito kanila. Kasi yung kaya namin, kaya ko rin. Yes. Dumating na ako sa point ng time sa buhay ko na baka yung mga remaining years ko na spend ko, sasagarin ko na yung oras, puro ko sa inyo. Kasi hindi naman habang buhay, trainer ako. Diba? Kung bibigay ko rin naman, siyempre enjoy ko rin yung buhay. Hindi na ako nakakapag-enjoy, kayo na lang. Yun yung bukas, babalik na naman ako dito. Huwag na nila sa is. Tama, pare-pareho lang sila sabi ko. Pagdating sa fairness, ba na naman, ako na naman nandito, di ba? So, dumating sa point na gusto ko mag-enjoy din. That's somewhere, tinanungin ko, saan ka pupunta? Kasi ano eh, I'm 50 years old right now. Hindi ka kalata. Edad lang naman ang sumasalita. 49, kaya hindi nagsabi sa akin, patay na naman. Kasi ako naniniwala, the time na nag-start ako, I was 24 years old when I started network marketing. Na yung mga trainer namin dati, ngayon, pahinga na. Ibig sabihin, hindi na namatay. Doing some things na. Kami yung musbo. Ngayon, dumating ako sa point na nag-isip ako, marami akong nakikita mas magagaling magsalita. It's for them to shine naman, hindi lang ako. And then si Joey, bakit magaling magsalita? Yes! Yes! Ito! Kayong mga kabataan, kayo rin yung tatayo to inspire, to motivate people. Hindi habang buhay kami. Yes! Yes! Ipapasa na namin yung trono. Yes. It's for us naman na enjoy yung buhay. Kasi hindi ko alam eh. Ilang panahon na lang nalalagay sa akin. I don't know. But I want to enjoy my life.